Hi guys, sa video na to, we're gonna talk about how to use Caltech sa second method. So, ang formula ang gagamitin tayo is equation 1 colon equation 2. Ang equation 1 must be in terms of A, equation 2 must be in terms of B, and colon absolute value B minus C over B times 100 colon A minus D quantity A minus B over D minus E. So, ini sa formula para makuha yung Xn. So, ang legend tadig is A is equals to x of A, B is equals to x of B, D is equals to ano yun? Fx of A, and E is equals to Fx of B. So, saan ko ko ang formula? Na-derive ko lang siya duman sa equation para makuha yung xn. Diba? Xn is equals to x of A minus fx of A multiplied by x of A minus x of B over fx of A minus fx of B. So, ginito ko tigdi. Instead na magpara-input pa ako ng saro-saro is uning mga change ko siya into variables A, B, D, and E. So, ginawa ko siya para mas madali na lang mag-type sa calculator. So, let's try sa problem. So, halimbawa, ikaw ang sample problem. X squared minus x minus 5. Di ba ang equation 1 ta? Must be in terms of A. So, ang given ta lang digdi is gabos na x, papalitan ta king variables A. So, imbis na x squared, gigabon ta siyang A squared. Minus x, given ta siyang minus A minus 5. So, yan ang input ta sa equation 1. Ano naman sa equation 2? Sa equation 2, ang ilalagay natin is must be in terms of B. So, imbis na x squared, susulatan ta B squared. Imbis na minus x, given ta minus B minus 5. Yan yung ilalagay ta sa equation 2. So, once na ano mo na siya, na parang nasurat mo na siya dyan, pwede mo siya i-type sa calculator mo. So, ulitin ko lang kung paano. So, type ta siya, equation 1. Ano equation 1 natin? Alpha A squared minus alpha A minus 5. Then, colon, alpha B squared minus alpha B minus 5. Then, colon ulit. Ano na? B minus C over B, absolute value. Multiplied by 100. Then, colon, alpha A minus alpha D multiplied by alpha A minus alpha B over alpha D minus alpha A. So, check nyo na lang kung tama yung nagka-input nyo. Kasi pag mali ka madigday is mali yung ibibigay sa inyong value kang calculator nyo. So, yun. Once na nakuha mo na yung pwede na kita magduman sa table. So, yun. Once na naka-table na kita, pwede na kita mag-calc. So, ano yung given sa tuya na x of A, 4. Ang given sa tuya na x of B is 3. So, ano lang, calc lang kita, calc. And A, ang ilalagta sa A is yung x of A natin, which is 4. X of B, ay sa B, ang ilalagta sa x of B, which is 3. Tapos maabot siya, C. Ang C digde is yung previous value of xb natin. So, since wala pa magatang previous value of x of B, assume value mo nakita. So, ang tiga-assume kong values is ano yun na yan sa taas. So, assume ko sa C is 1. Tapos sa D, 0. Tapos sa E, assume value ko is 1. Since ang data digde is fx of A, tapos ang eta naman is fx of B. So, nag-assume kita kay value since wala pa man kitang given na value sa data sa E. So, assume ko siyang 0 tas 1. Kasi kapag tig 1 ko man sa D, magiging undefined sa equation tang D minus E. So, yun sa tig-iwasan tayo. Tig-iwasan tang maging undefined. So, yun. Kapag na-type mo na yun, na-type mo na yung yung assume values mo sa data sa E, ma-equals gilay kita.
Then yan, maluwas na yung answer sa equation na a squared minus a minus 5. So, inibaga sa equation sa fx of a. So, ang isusulat ta siya digdi sa may table kang d. So, answer niya. So, ang answer niya is 7 equals kita. Answer naman sa b squared minus b minus 5, isusulat ta siya digdi sa e. So, isusulat ta siya sa e, which is 1. Then, once na nakuha mo na yan ng mga values, ang pwede tagibuan para mas madali is mag-AC na kita. So, sa AC, buburaon niya yung equation. Parang i-disregard mo na lang ining mga next na value kasi data pa man siya kaipuan. So, sa pag nag-AC kita, duman, kunwari yung kita duman sa kanina. Nakuha mo na ngayon yung 2, 7 tas 1, AC ka lang. And next, pag nag-next ka, mabalik ka duman sa long equation. Once na nakabalik ka na, pwede ka na mag-calc ulit. Calc. Then A, pag tama na yung value, 4, di ba 4, tama na, i-constant na lang yan. Tapos B, 3, tama naman yung 3, i-constant. So, sa C, since wala pa manggiray kitang previous value, as yung value giray. Sa D, ano yung data, may value na kita, pwede na siyang i-plug in digde. So, value kang D is 7. Value kang E, naman kita, 1. Tama naman. So, maski i-constant na lang. Then, yun, maluwas na yung mga sa equation. So, equals ka lang hanggang sa ma-reach mo yung kapag nakuha mo na yun na a minus d minus d multiplied by a minus b over d minus e, pwede mo na siya isulat duman sa table kang xb. So, remember, ang makuha mong answer digdi sa arrow kining formula, isusulat mo siya sa baba, digdi sa may sa row kang xb. So, bako siya digdi mo dapat siya isulat. So, ang answer niya is 2.833333. So, anong gigibon ta sunod digdi? Ang gigibon ta sunod, uning previous value kang xb, ilalagta na siya digdi sa x of a. So, uning 3, malilipat siya digdi sa 3. Ay, digdi sa x of a. So, ang process niya is paulit-ulit lang. Lipat-lipat lang siya. So, once na ka naman digding duwang values, pwede ito nagibon is equals kita. Then A, di ba may panibago na kitang A which is 3, type ta 3. Ang beta is bago naman which is 2.833, type ta lang 3 equals C. Ang C tabaga is yung previous value kang x of b. So, ano yung previous value kang x of b natin? Previous value niya is 3, type ta 3. Then D, since wala pa kitang D digde, as yung value kita, antig as yung paparepirme sa D is 0, so 0. Sa E naman, as yung value giray 1. So, yan, maluwas na yung answer digde sa dito. Sa E, capital lang muna. So, 1 equals 0.1944. 443. Tama ba? Yan. Okay. Once na nakuha mo na yung duwang value digdi sa D tas E, so tigibot ta kanina, AC. Next. Tas calc. A, tama na yung 3, tama na yung 2.8. Tapos yung C, tama naman. Tapos sa D, nagpalit siya kay D, ay nagkaiba na siyang value. So, plug in ta 1. E naman is 0.19443. 3 equals. Yun, maluwas na yung answer ta sa error, which is 5.882365. Tapos, pag nag-equals ka giray, maluwas na yung new value of x, which is 2.79. So, ulit-ulit lang siya, ang process niya. Ulitan ta. AC next, tas calc. Ano yung A? 2.83. Ano yung B? Ano yung 2.79? 3103 equals. Ano yung C? Previous value of x of B. Equals. Ano yung data? Wala pa kita, so as yung value.
equals tapos pag nag-equals pa lang kita, makukuha ta naman pala yung error. Error na, tama na pala nining error ta. So, maski yun na sa isulat ta. Maski sabay ta na siya. Tapos, pag nakuha ta na ining tulong pag nakompleto ta na ining sarong column, pwede na kita mag AC, then next, tas calc. Yun, tama na yung mga value niya. Nagpapalit lang siya sa dito sa E. So, papalitan ta lang so nakuha tang values sa D and sa E. Equals eta is 0.008321 equals yan, equals ka lang hanggang sa ma-reach mo yung last equation. Kasi yun na yung new value of x of b. So, ang process niya is ulit-ulit lang. Dapat familiar ka lang kung paano yung pasunod-sunod para di ka masala. Oh, that's all. Skip ko na lang duman sa last part na kompleto na yung so, digdi sa fourth iteration, digdi ko na-reach yung needed na tolerance na 4 na 0. So, final answer to digdi is yung nasa column kang x of p, which is 2.791304. Yan. So, pwede ta siyang i-check digdi sa calculator using shift solve kung tama ba yung nakuha tang answer. So, yan. Ang nakuha ta is 2.79128. Medyo close man siya. So, we can assume that alam ko yung chance na tama yung nakuha tang answer digdi sa dot finding. Yan.